Meron kang portion doon sa ating pag-aaral kanina sa first sermon. Meron kang bahagi sa kayamanang nasa ibabaw ng lupa. At ito ay ilalagay ng Diyos sa iyong bank account. Pero may gagawin ka. Amen. You have to diligently hearken unto the voice of the Lord. At ano ang kasunod? And you have to observe in order to do it. Isasagawa mo ang narinig mong salita ng Diyos. Amen po ba? Kaya nga po, ang tithes and offering ay hindi one-time giving. Ito po ay habitual giving. Sabihin mo sa iyong katabi, ang tithes and offering ay hindi one-time giving. Ito ay habitual giving. Amen po ba? So pansinin po natin, doon lamang po magbubukas. Maghanap ka sa Biblia ng magbubukas sa durungawan ng langit. Iisa lang ang magbubukas sa durungawan ng langit. Mga durungawan ng langit. Ano lamang ang susi sa pagbubukas ng mga durungawan ng langit? Ano ang susi? Iisa ang susi, tithes and offering. Hindi pwedeng ihiwalay ang offering sapagkat ang tithes and offering ay magkakambal. Hello? Sapagkat kung ikaw ay nagtatides lang at hindi ka nag-o-offering, wala kang pagpapalang malaki sapagkat ang ibinabalik mo ang may-ari ay ang Diyos. Tama po ba? Ang tithes po ay pag-aari ng Diyos at ni 5 wala tayong pag-aari doon. Ibinabalik lamang natin ang Kanya at doon sa offering, doon tayo katatagpuin. Amen. Kaya nga yung laki ng iyong offering, doon ka mag-aani. Ulitin kong muli. Doon sa offering, nandun po ang pag-aani. Kaya huwag kang palilin lang at huwag kang padadaya. Sapagkat sa sandali na magpasyak at magtapat ka sa tithes and offering, saka naman mawawala yung iyong customer na malakas bumili sa'yo. Pero huwag kang manghihinayang. Sapagkat sa iyong kagalakan, sa pagkawala ng customer mong malakas bumili sa iyo, papalitan nyo ng 10 mas malakas kaysa kanya. Amen po ba? Laging ang Diyos pag nagbigay ay higit kaysa sapat at higit kaysa dun sa umalis. Pansinin po natin si Job. Nawala ang kanyang mga anak. Nawala ang kanyang mga baka. Nawala ang kanyang mga kamelyo. Nawala lahat. Pero pinalitan. Basahin po ninyo ang Job 42. Pero wag nang mawala pa lahat. Ano po? Ngayon pa lamang ay manalig ka na para wag mawala ang lahat ng nasa iyo. Manalig ka at magtiwala ka na ang Diyos ay tapat, na ang Diyos ay napakabuti, na ang Diyos ay dapat sambahing lagi. Ngayon unawain po natin. Ang layunin ni Satanas ay para magitayong masuwayin. Ano po ba ang pagsuway? Pag-usapan muna natin ang disobedience. Yun pong obedience sa Tagalog ay pagsunod. Pag linagyan mo ng dis, ang ibig sabihin ay pagsuway. Ano po ba ang pagsuway? May talinghagang ginamit ang Panginoon. At ang talinghagang ito ay nag-utos ang ama sa kanyang isang anak. Anak, pumunta ka sa bukid at magtrabaho ka ron. Opo, ama. At yung pangalawang anak na kanyang kinausap, pumunta ka anak sa bukid at magtrabaho ka ron. Ayoko po. Pero itong anak na pumayag, ay hindi naman pumunta ng bukid. Yung pangalawang anak ay walang pagsuway na ginawa dahil ayaw niya. Pero may pagsuway ay yung pumayag. Tama po ba? Kaya nga po ating unawaing mabuti, ano ang ibig ng Diyos at nais niyang makita sa iyong buhay? So alamin natin ano ang ibig ng Diyos. So ikaw at ako, espiritu, kaluluwa at katawan. Ano ang gusto ng Diyos na kalagayan ng ating espiritu? Ano ang gusto ng Diyos na kalagayan ng ating kaluluwa? Ano ang gusto ng Diyos na kalagayan ng ating katawan? Marami po ang humahanga sa Biblia at may mga bahay pa na talagang nakalagay sa makikita ang Biblia at hinahalikan nila ang Biblia hanggang sa sila'y mamatay, ang Biblia ay nandun pa rin sa lalagyan. Pero nais ko pong ipaunawa, kahit po ito'y punong-puno ng katotohanan, pag hindi mo binasa at hindi mo isinabuhay,
hindi ka maililigtas ng katotohanan. Ang katotohanan ay magliligtas lamang kung nalalaman mo ang katotohanan. So, salvation is always based on truths. Provision is always based on truths. Prosperity is always based on truths. Kaya nga, live truthfully and honestly before God. Mabuhay tayong totoo at tapat sa harapan ng Diyos. Kaya nga po ating unawain, walang taong gustong mamatay na may sakit. Sino po rito ang gustong pagmatanda na siya at mamamatay na siya may sakit? Taas po ang kamay. Sino rito ang gustong pag siya'y mamamatay, siya'y makakababay pa at makakapagpaalam sa kanyang pamilya? Sino yung gustong ganon? Ako gusto ko'y ganon. Mga anak, mamamatay na ako ngayong oras na ito, mag-almusal muna tayo. Di mo ba napakaganda nun? At ang iyong mga anak, dahil mamamatay ka 100 years old, ang iyong mga anak mahahamon sa Diyos mo. Hello? Sapagkat sa edad na 100 years old, ikay malusog. Because you walk in covenant relationship with God. And covenant relationship with God is know His promises. Know His promises and understand your part. Because all promises of God, they are conditional. Do your part, and God says, I will do mine. Bring the tithes and the offering, and I will prosper you. I will protect you, and I will make you strong and healthy. Amen po ba? Pansinin po natin. Marami pong namatay na umiinom ng mahuhusay na herbal medicine. Kahit ano pong galing ng herbal medicine, kung ikaw ay bugnutin, mamamatay ka rin. A merry heart doeth good like a medicine. A broken spirit drieth the bones. Gusto mong maalis ang arthritis? Maging kang maligaya sa iyong asawa kung may asawa ka. At kung wala ka ng asawa, maging maligaya ka sa iyong anak. Eh wala, ikaw pa mismo ang panay ang reklamo sa iyong anak. Bakit ka hindi naging katulad ko nung ako'y bata pa? Eh, hindi ka naman nakita nung bata ka pa eh. Hello? Amen po ba? Kaya wag mong isasabihin ang isang bagay na hindi niya nasaksihan. Ipakita mo sa iyong pagmamahal yung iyong buhay nung ikay kabataan. Sapagkat kung ano ang kinamulatan mo at kinalakhan sa paglaki mo, yun din ang ugali mo. Pero kung masama, mababago sa oras na ikay maging anak ng Diyos at ikay anak ng Diyos, mataga ilang taong ka ng anak ng Diyos,